So lulunurin na natin itong makina sa langis, no? So bubuksan mo natin yung valve cover para ma-pre-lube natin yung ibabaw. Tapos eto, tanggalin mo natin yung high tension wire. So ang inang matanggal yung mga dumi-dumi. Yung kitang-kita nyo na may nagkalsika mga dumi-dumi, no? So, kaya importante talaga na bugaan muna ng hangin yung loob ng butas na yan. So, galing na natin to. Oh, bunot to bunot. So, tinanggal namin kasi yung tornilyo nito. So, kailangan tanggalin natin yung spark plug. So, naluwagan natin. Pero pagkaluwag niyan, pwedeng may bumitaw ng mga dumi. No, para hindi matuluyan na naglag sa loob, vacuumin natin. Yan yung ginagawa namin para sigurado. Vacuum ulit. Okay. So ngayon magbubuhos na tayo ng oil. So tapos na tayo sa isang galon. 4 liters yun. Pangalawang galon. 4 liters na naman. So pangatlo na galon. So 4 liters na naman. So pang ano to, magiging 12 liters na yung laman ng makina. Kailangan ready na. So hindi ko ba ilalagay ito kasi kailangan naka-ready na yung, kailangan mabilis yung pag-drain ng oil pan. Mabilis yung pagbawas natin kasi tawagin mo muna si LG. Ready mo na yung 21 socket. Tapos lagyan mo ng mahabang rotate muna natin to LG, tapos biglang drain. Todo kanan mo naman na bela para ma-rotate mo yung crank. LG, luwagan mo na yung drain plug para So ni-ready na namin yung yung pang-ikot doon sa crankshaft. Papaikutin na natin yung crankshaft. Pagkalubog mismo ng pagkalagay ng 12 liters mismo ng oil. Pag nabuhos ka na ng kompleto yung 12 liters, tsaka natin ikutin yung crank dahan-dahan, kahit 2 rotations lang. So nilagay natin sa ilalim yung stainless pan para ready na. So dito ako maglalagay lagi sa gitna kasi sa unang tulo pumipitik-pitik pa. Okay na. So completed na yung 12 liters. Ro-rotate na natin yung crank. Dahan-dahan lang. Build up kagad yata ng oil pressure. Build up kagad ng oil pressure ko dahil siguradong pinasok agad yung oil pump, yung mga gear niya doon sa loob ng oil pump. Nakailang rotation na kaya tayo? Oop, matalsik-talsik pa doon, oh. Pati kasi sigutin. Ay, nakalimutan ko maglagay dito. So maglalagay nga pala tayo dito ng konting langis din, eh. So para ma-prime yung piston ring pati cylinder walls. Sige, rotate na. So yan. So pati cylinder walls natin, piston ring, piston, pre-lube yan. Naka-tilt man konti yung engine natin ng ganyan. Dadaan lang LG, natalsik yung oil. So ayan, dilikulang natin ng todo yung manibela sa kanan. Ayan, para paikutin yung crank. Para sa akin ito ang best priming para sa mga sobrang tulog ng mga makina. Tama na sa Eddie. Hindi ko lang, tingnan mo kung may tumutulo sa oil pan.
Hindi sa gilid kasi kung pinasok yung oil seal dito sa front trunk oil seal, may gapang na yan sa oil pan pababa. Meron? Madami? Konti lang. O sige, kailangan i-drain na natin yan. Sige. So, di-drain na natin yung oil pan. Ready na yung embudo. Joshua. Tatakpan mo kagad yan, LG. So, yan. Again, best na pag pre-lube ulit ng makinang matagal na tulog. So, babalik na natin yung drain plug. Kuha ka ng paint filter doon, Joshua. So, ibabalik natin na yung oil dito. So, embudo, tapos paint filter. Kasi gagamitin ko pa tong oil na to eh. Gagamitin ko sa Mazda 3 Blue ko, sa Violet. Okay lang sa akin, okay lang gumamit ng 20W50. Kahit yun sa mga modelong mga makina. Kailangan talagang paint filter, may mga bumagsak eh. Galing sa ilalim ng kotse. So, ayan, patuloy tayo. Ayan, medyo matagal-tagal. Up, up, up. So, tabi natin to. Bago. Brand new oil. Para kay Mazda 3 Blue. Ayusin na natin to. Ayan, may dumi-dumi. So, bagong paint filter. So, ito sa pangalawang galon, nandito na tayo. Virus yan, oh. Alien virus. Virus talaga, oh. Virus. Hello, may Puti yung matapat mo. Ay, jump! Baka ano na yan, sakto na yung tinanggal natin. So, baka sakto na yung tinanggal namin, no? Pangalawang galon. So, susukatin na lang yung dipstick. So, hanggang dito inaabot yung oil natin. Halos doon sa may bend, no? Ayan. Ayan. Halos doon sa bend na yan. Ganun kalalim. So, nagtanggal tayo oil kaya susukatin na ngayon yung final na level. Sobra pa rin eh, no? Sige. Bawas pa tayo. So, dagdag pa tayong bawas. Ayan. Ikaw na tumansya. So, sukat ulit. Sobra yung bawas? Ikaw na magtansya no pabalik. So, sumobra yung bawas natin. So, dadagdagan ulit natin. Sakto, halos no sa F, no? Dagdagan na lang pag start na. So, higpitan na natin yung drain plug. So, magka-crank na tayo. Tingnan natin kung gaano kabilis mawala yung oil indicator light, no? Hindi na natin kailangan pitik-pitikin to. Diba? Kailangan to, dire-diretso na. Sobra-sobra to sa priming. So, kabit na natin yung battery terminals. So, ayan, mamaya makita natin yung oil umaangat dito pag may oil pressure na. Sige, start LJ. Ayaw? Wala. Oo. Ayaw eh. So, ayaw mag-start. Yun. So, binabypass muna natin, no? So, babypass muna natin yung solenoid ng starter. May problema sa wiring nito. Baka may nalter. Ayun, labas na agad yung oil, oh. Wala na, pre. So, ayan, makikita nyo na naglabas ka agad yung oil. Diyan. So, okay na yan. So, naka-prime na. Wala na. Tingnan natin kung gaano katagal bago namatay ilaw. 1, 2, 3. Mabilis pa rin yun, di ba? 4 seconds. 3 to 4 seconds, no? So, 3 to 4 seconds namatay kagad yung oil indicator light. Ibig sabihin, nag-pressure kagad. Iba pa rin advantage talaga ng ganito. Sigurado yung pag hindi natin na-preload ng ganun yung ginawa natin, eh, mas matagal yun. So, yan. Oh, mga tornilyo, Joshua. So, ayan, nabalik na natin yung mga tornilyo.
So, tatry natin pa startin. First start niya.